Ito na ang latest ng Mixed Topics, mainit na showbiz ganap. Ito na mga kamix ang mainit-init na scoop ngayon. Dahil sa pinagdadaanan ngayon ni Catherine na heartache, dahil sa mga sinasabing ginawa ni Daniel Padilla sa kanya, itong si Catherine ay madalas na nagpapakabisi sa kanyang mga projects para makalimutan ang mga nangyari sa kanila ni Daniel. Bumibisita sa mga malapit na kaibigan para ma-occupied lamang ang kanyang isipan. Dahil marami ngayon ang nakabantay sa kanila dahil sa nangyari ay maraming mga eagled eyes ang nagsasabing nagpunta di umano si Alden Richards sa pamamahay mismo ni Catherine Bernardo. Para makipagkwentuhan, para bisitahin at kamustahin niya ito, sinasabi rin na nagpunta ang binata sa bahay ni Catherine para comfort ito. Kamakailan ay inamin naman ni Alden Richards na maganda ang samahan nila ni Catherine simula nung gumawa sila ng movie together at simula noon ay naging matalik silang magkaibigan. Inamin din ng aktor na good friend niya si Catherine Bernardo. Nalulungkot din daw ito sa nabalitaan niyang breakup ng Katniel kaya siguro ito dumalaw ang binata sa bahay daw ni Catherine. Kung isipin napakabait na tao itong si Alden dahil bilang isang kaibigan at taga-kabilang network ay nakikisimpatya ito sa actress na si Catherine. Kung totoo man ito ay dito makikita kung gaano kadesenteng tao itong si Alden at gaano kabait na individual dahil bilang isang kaibigan andun siya sa mga panahong kailangan siya nito. At kung mayroon silang pagkakataon para makuhanan ng reaksyon tungkol sa breakup ng Katniel at hindi naman tumatanggi itong si Alden sa mga reporters. Kamakailan nga ay nakuhanan ng panayam si Alden at naitanong sa kanya about the Katniel breakup. Anang sabi lang ng binata ay no comment po ako dyan at gusto ko pong ibigay sa kanila ang space na hinihiling ng dalawa at respeto ko na lang po sa kanilang dalawa iyon dahil kaibigan ko rin po si Catherine. Siyempre ay nalungkot po ako at nagulat sa balita. Sabi naman ng mga netizens ay ito na raw ang pagkakataon ni Alden na ligawan si Catherine dahil bagay na bagay daw sila, parehong mababait na individual on and off cam. Malakas din daw ang kanilang chemistry at sinasbayang mabait si Alden kaya naman siya ang inudyok kay Catherine dahil deserve daw ng dalawa ng isang tunay na pagmamahal. Sabi naman ng iba ay bigyan muna ng sapat na panahaon ang puso ni Catherine dahil hindi biro ang 11 years niyang relasyon kay Daniel. Makikita naman daw na ibinigay niya ang lubos na pagmamahal kay Daniel. Kung totoo nga na may paghanga si Alden kay Catherine, ay wala naman itong masama dahil hiwalay na ito at mukha naman mabait nga si Alden at marespetong tao. Pero hindi naman natin mapipilit ang isang individual kung wala silang nararamdaman sa isa't isa. May mga tao na pang magkaibigan lang at may mga taong itinadhana rin para sa isa't isa at ang iba naman ay ipinagtagpo pero hindi naman itinadhana. In short, sabi ng mga netizens walang forever daw. Kung sa bagay may sariling isip at puso naman si Alden at Catherine para mamili ng gugustuhin at magiging kasama sa mga future projects, o maari din nabigyan nila ng chance ang isa't isa sabi ng kanilang mga fans sa Hello, Love, Goodbye. Makikita natin sa video na ganito ka-solid ang bonding at pinagsamahan noon ng mga casts at staffs ng Hello, Love, Goodbye. Makikita rin dito na habang nagbibigay ng speech, si Alden ay mangyak-iyak ito sa kaligayahang nararamdaman. Sinabi niya na ibinuhos niya lahat at itinaya niya lahat ng kanyang makakaya sa movie. Very emotional si Alden habang nagsasalita at nagpapasalamat ito sa lahat. Pinasalamatan din ni Alden si Catherine dahil binigyan siya ng chance makatrabaho at sa pagtitiwala sa kanya para gampanan ang role niya sa pelikula. Siyempre kay Kat, na ang dami rin pinagdaanan bago to get para matanggap yung proyekto. It's not easy for her. It was never easy for her. Thank you so much for the trust, for letting me be your partner, your buddy in this film. Maraming salamat sa inyo. Makikita rin sa Thanksgiving ng Hello, Love, Goodbye na lahat ng casts and staffs ay very emotional sa mga pinagdaanan at successful ng project. Ito naman ang nasabi ni Catherine Bernardo kay Alden Richards sa movie nilang dalawa.
Nagpasalamat din si Catherine kay Alden dahil sa pagtitiwala ng binata sa kanya at pag-intindi sa kanya dahil marami siyang kailangang iproseso dahil ito ang unang pagkakataon na hindi niya kasama sa proyekto si Daniel Padilla at sa kabilang network pa galing si Alden. And of course, Alden. Actually, nung sinabi nila na si Alden, hindi ko alam kung ano mag-feel ko kasi natakot ako. Tinanong ko kung ano ba yun kasi alam natin na parang imposible po dati. Pero I'm really glad na si Alden yung napili na talaga. Thank you talaga. Kasi ang laking tulong po niya sa akin, sobra yung respeto. Nakita niya kung paano yung lahat ng adjustment, pero kasi thank you talaga. Thank you. Sa bawat eksena, tinulungan ako ni Alden. Yung ibang channel lang si Alden, pero sana mag-open to ng maraming opportunities pa sa kanal because he's a good person, a wonderful person. And sana, this won't be the last. Yeah, kasi napakagaanin. Naging kaibigan ko si Alden sa pelikula na to na masasabi ko na si Alden, hindi lang siya yung Alden Richards na napapanood ko sa TV. Kilala ko si Alden yung buong pagkatao niya ngayon. And siguro mas na-appreciate natin siya lahat because of that. So, thank you for the trust and thank you for believing in me. Doon napatunayan ni Catherine na napaka-blessed niya kay Alden dahil ginabayan niya ito at naintindihan niya si Catherine. Kaya naman lubos ang pagpapasalamat ni Catherine sa lahat ng casts and staffs ng Hello, Love Goodbye, lalo na kay Direct Cathy Molina at Alden. Sa movie na buo ang pagkakaibigan ni Alden at Catherine, at naging super close silang dalawa dahil sa mga na-experience nila sa pelikula at doon nila nakilala ng mabuti ang isa't isa at napatunayan ni Catherine na napakabuti daw na tao itong si Alden. Makikita sa kilos at pananalita ng dalawa kung gaano kaganda ang pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang at may magandang pundasyon na pamilya. Sa paglipas ng panahon ay naging mature na ang dalawa na pagaling sumagot sa mga isyo na may respeto sa mga taong nakapaligid sa kanila, mapapamilya, kaibigan, fans at mga katrabaho. Balikan din natin ang sagot naman ni Daniel Padilla sa presscon ng Too Good to Be True. Makikita sa interview na may pinagdadaanan dito ang dalawa dahil sa sagot ni Daniel Padilla sa tanong about loyalty. Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yan ang pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kung ano mang sitwasyon ng emosyon ko ngayon, sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buo nun. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Pakinggan naman natin kung paano sumagot si Catherine Bernardo sa mga tanong sa kanya sa A Very Good Girl. Ang tanong ay about naman sa revenge. It's for Catherine. A Very Good Girl talks about revenge based sa mga lumabas sa material. Paano ba maghiganti ang character ni Philo? And paano naman si Catherine in real life? Eh di malalaman na ng paghigantihan ko. Charot. Okay. Charot lang. Oh yes, it's a revenge movie, obviously. Siguro, mag-start muna ako sa common thing na gagawin ko as Kath and as Philo. I would always fight for what is right and for what is right. Especially kapag may ibang tao nang involved at pagkatao mo na yung masyadong nababa. Pero siguro magkaiba lang yung way namin ni Philo and personally as Kath if ever mag-revenge kasi una-una malayo yung pagkatao namin, malayo yung pinagdaanan namin pareho. But then parate nasa isip ko, okay, kung maghiganti ako, maybe as Kath, mas gusto ko nag-revenge quietly eh. Yeah, I don't fight, I don't shout and You don't confront. I'm not confrontational. May mga times na ganon, but then I like to do it quietly. Na parang, sige,
gawin mo lahat to put me down, but then I will work quietly here and I'll just do and mind my own thing. Tapos bahala na kayo sa sabihin nyo. Yun yung kind of revenge na ako gagawin ni Kath. Na si Philo, hindi ganon. Si Philo yung parang alter ego ko siguro. Kaya na-enjoy ko siya gawin kasi it's something that I wouldn't do in real life, hopefully. Interesting kasi lahat naman tayo, kagaya ng sinabi ni Miss D, we all have our own demons. Sometimes we are our own demons. Right. But then, nasa atin yun kung paano mo yun i-handle. And pinakita lang siguro ng experience na to na, yes, may pagdadaanan tayo, may babato sa yung problema yung mundo, but at the end of the day, it's all up to us. How do we handle this? And do we choose to be a good person, the kind person, or do we fight back? Sa isang interview naman ni Danielle 1 buwan lang ang nakakaraan, tinawag niyang nobya si Catherine sa kanyang interview about sa A Very Good Girl movie na ginawa ni Catherine, siguro noon ay umaasa pang maayos ni Danielle ang kanilang relasyon. Di ba? Binuhay niya na naman ang mundo ng pelikula. At walang ibang gagawa. Yung nobya ko lang gagawa. Si Catherine lang gagawa. Sa isang interview naman na kasama ni Daniel si Catherine, makikita dito na napaka-awkward ang sagot dito ni Daniel, para bang nag-alangan na tawagin nobya si Catherine. Ano reaction mo dun sa Sinabi ni sinabi ni Kat na part ka nung growth niya as a woman? Thanks. Well, Thanks. bilang nobyo, yun dapat ang ginagawa natin, di ba? That's it. Ano ang masasabi ninyo sa talakayang ito? Kung mayroon kayong kuro-kuro, please leave a comment in my comment section. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, give me a thumbs up, pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong mixed topics at don't forget to subscribe. Thank you.